Amen. Purihin po, Panginoon, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Minsan po, mayroong isang transatlantic vessel po na naglalakbay mula Inglaterra papuntang Amerika. Okay, nangyari ito noong mga 1880s pa. Steamship pa noon, yung gamit po nila. Pagkatapos, sakay po ng batong yun, mayroong sa mga ngaral na nagturo nung umaga doon sa first class passengers doon po sa upper deck. Okay? Ang topic po niya is about answered prayer. Nagkataon po habang natuturo yung mga ngaral na ito, meron nakikinig doon na isang ateista. Sabihin na lang natin agnotista. Pag sinabi kasing ateista, hindi talaga siya naniniwala sa Diyos, sama. Pero pag sinabi natin agnotista, hindi siya sigurado, hindi niya alam kung merong Diyos o wala. Okay? Habang nagtuturo ang mga ngaral patungkol sa answered prayer, yung mga kasama ng agnotista nagtanong sa kanya kung naniniwala ba siya doon sa tinuturo, doon sa babbling words na tinuturo ng mga ngaral. Okay. Ang sabi po ng agnotista, not a word. Ang ibig sabihin, walang isamang salita doon sa sinasabi ng mga ngaral ang pinaniniwalaan po niya. Amen po? Pero gayon man, patuloy pa rin siya nakikinig doon sa mga ngaral nung umagang yun. Okay? At pagkatapos nung sinabi ng mga ngaral na mamayang hapon magtuturo din siya doon naman sa steerage passenger doon sa lower deck po naman. Okay? Kasi nasa first class tawag dito, nagtuturo yung mga ngaral. Pero gusto niyong bumaba doon sa lower deck, doon sa steerage passenger, doon sa makina, doon sa mas mainit na lugar na bahagi ng barko. Tama po, nakasakay na kayo ng barko. Sa ilalim kasi naroon yung makina So mas mainit po ron. At pagkatapos noon, sabi ng mga kasama niya sa kanya, ano, pakikinggan mo ba siya mamaya? Di ba, wala ka namang pinaniniwalaan doon sa sinasabi niya. Pero ang sabi, ng agnotista, bagamat gano'n, yung paniniwala niya, gusto pa rin niyang marinig. Okay? Sapagkat ayon nga sa kanya, hindi talaga siya sigurado kung merong Diyos o wala. Okay? Pagkatapos po, nung pananghalian pagkatapos mananghalian nila, doon sa dining hall, ay nagbaon ng agnotista ng 2 lemon, pinagay niya yun sa kanyang bulsa. At mag-aalauna na noon, gusto niyang bumaba doon sa steerage passenger, doon sa lower deck, para pakinggan yung mga ngaral. Dahil pagkamat hindi siya naniniwala sa sinasabi nito, aliw na aliw siya kung paano magsalita. Yung mga ngaral, actually, si Erwin Mayer yun. Kaya medyo binago natin yung kwento para umayon doon sa mensahe natin sa hapong ito. Kasi ang ginamit doon, orange pero ang titulo natin, mamaya na, tuloy ko muna yung kwento. So ganun po nangyari, nagbaon siya ng 2 lemon sa kanyang bulsa bago siya pumunta doon sa lower deck. Habang naglalakad siya doon sa kubyerta, may nakita siyang isang babaeng matanda. Nakaupo yung babaeng matanda, nakabuka yung bibig niya, pagkatapos nakabukas yung 2 kamay niya. Okay? Nakatuwa na ganun ng agnotista, po na yung lemon sa kanyang bulsa, yung 2 lemon sa kanyang bulsa, ay ilagay niya doon sa 2 kamay na nakabuka ng babaeng matanda. Okay? So, dinagay po niya yung 2 lemon sa 2 kamay ng babaeng matanda. Bago siya nagpunta doon sa lugar kung saan nangangaral yung mga ngaral kanina, sa Erwin Mayer. At pagkatapos po noon, pagkatapos ng pangangaral, nauna na pong pumanik. Okay? Yung agnotista. Nadaanan niya uli yung matanda, pero sa pagkakataong yun, tuwang-tuwa yung matanda at nanalangin sa Panginoon ng pagpapasalamat dahil doon sa lemon na meron siya. At nakatuwa rin ng agnotista na tanungin, ng agnostic na tanungin, yung babaeng matanda, kung anong dahilan, bakit tuwang-tuwa siya at aliw na aliw siya. Ang sabi niya, hilong-hilong na kasi ko nung kailan pa. Pero wala na akong pera, wala na akong pocket money. Okay, naubos ko na yung pocket money ko pang gastos sa biyahe. Okay, kasi galing sila ng Inglaterra, pupunta sila ng Amerika para magbakasakali yung babaeng matanda makahanap doon ng ikabubuhay po niya, ng kapatid ng kanyang apo. Sabi niya, nahihilo ko. At nanalangin ako sa Diyos, sa aking Ama, na sana bigyan ng kahit isang lemon para magawa ko man lamang isang baso ng limonada. Okay, para mawala daw yung hilo niya. Pero sabi niya gano'n, pagpapatuloy niya. Pero alam mo, talagang ang Panginoon, ang aking Ama, sumasagot siya sa panalangin. Sapagat hindi lamang niya ako binigyan ng isang lemon, binigyan pa niya ako ng 2 lemon pagkagising ko kanina. Natawa yung agnostic, sabi sa kanya, sino naman may sabi sa iyo na ang ama mo nagbigay sa iyo ng 2 lemon na yan, o ng 2 dayak na yan?
Sabi gano'n ng notista, hindi mo ba alam sa pagdaan ko kanina, nakita kita na nakanganga. At pagkatapos nakabukas ang iyong mga kamay, kaya nilagay ko ang 2 lemon. Meron ako sa bulsa sa 2 mga kamay. Lalo rin ay pasalamat yung matanda. Sabi niya, hindi ba mas lalong katakataka dahil ginamit ka niya na hindi naniniwala sa kanya para tugunin yung panalangin ko sa kanya. Nasusundan po ba natin? Yung taong yun hindi naniniwala sa Diyos, pero gayon man siya yung ginamit ng Diyos para tugunin yung panalangin ng matanda na magkaroon ng daya para sa kanyang limonada. Nasusundan po ba natin? At pagkatapos po nun, wala na pong nasabi yung notista. Now, bakit po natin kinukwento yung bagay na ito? Sapagkat yung pag-aaral po natin sa hapong ito ay may kinalaman doon sa limon o doon sa daya. At ang titulo po ng pag-aaral natin sa hapong ito, tinawag po natin, When life deals you a lemon, ang sabi, make a lemonade. Kapag binigyan ka ng buhay ng limon o ng dayap, gumawa ka ng limonada. Nasusundan po ba natin? Ang teksto po natin makikita sa James 1, 2-4, pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli Diyos, maraming salamat sa iyo sa habang ito. Pinupuri po namin kayo. Salamat sa pagkakataon na masamba po namin kayo, may taas namin ang pangalan mo. At salamat din sa pagkakataon, Panginoon, na mapag-aralan po namin ang salita po ninyo. Dalangin po namin, O Diyos, na samahan mo kami at bigyan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo para maunawaan po namin yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, purihin ka, dakilain ka. Kinikilala namin, Diyos, wala kaming magagawa, maliban na lamang kasama namin kayo. Sa iyo po yung kapurihan sa pangalan po ni Jesus. Amen po. At amen. Palakpakan po natin sandali yung Panginoon. Ayan. Okay. When life gives you a lemon, make a lemonade. Ang teksto po natin makikita sa James 1, 2-4. Basahin po natin. Sabi ganito, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang sabi, ay ariin nating masaya. Ano po, mga kapatid, sabi niyo gano'n sa kanilang pananampalataya, brothers and sisters, sabi niyo gano'n, kapag nangarap kayo sa mga pagsubok, sa anumang paraan, anumang uri ng pagsubok na meron kayo, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok na ito sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Okay? At kapag ang hayaan natin na matapos ang katatagan o magawa ito sa ating buhay, para maging mature tayo, no? At maging kumpleto yung ating pananampalataya na hindi tayo nagkukulang. Okay, purihin ang Panginoon ulit sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tanong, what do you do, no, when life gives you a lemon? Kayo po, kung kayo yung bibigyan ng buhay ng isang limon o ng isang daya, ano po ang maiisip po ninyo? O ano kaya yung gagawin ninyo doon sa limon na binibigay sa inyo, inaalok sa inyo ng buhay na ito? Okay? Slide please. Sabi, no? The lemon symbolizes a setback, misfortune, or difficult situation in life. Ang limon daw, ang dayap ay kumakatawan sa paulong at hindi ka nais-nais at mahirap na sitwasyon sa ating buhay. And it is because of a bitter, sour bite of the lemon taste that most of the people do not like. At ito'y dahil daw po dun sa mapakla at maasim. Okay, nakagat ng lasa ng lemon na ayaw ng karamihan sa atin. Tama ba? Gusto ba natin yung maasim at mapaklang tawag dito, dayap? Di ba ayaw natin yon? Tama ba? Amen? But as Christian, what do you do? Or what would you do when life really gives you a lemon? Ano po yung gagawin natin bilang mga Kristiyano kapag talagang lemon lamang o dayap lamang ang inaalok sa atin ng buhay na ito? Magmamasin din po ba tayo? Okay, meron tayong 3 punto. Okay, una, number 1, make a good product out of it. Gumawa po tayo ng isang maayos, mabuting produkto mula po doon sa limon, mula po doon sa may
dayap. Amen po? Nasusundan po ba natin? Okay, meron kasing problema, no? At bawat isa sa atin, alam po natin, umaharap sa bagay nito, sa problema ng buhay na meron tayo. Tama ba? Everyone has a battle, tama? Kaya minsan nga, iniiwasan natin na maghusga sa iba. Okay? Baka kasi may pinagdadaanan lang siya. Okay? Sabing ganon, the problem of the lemon, everybody wants to live a good life. No? Lahat tayo nais mabuhay ng maayos, masaya. Many want to be successful and others wants to be significant. Marami ang gusto na maging matagumpay, no, sa buhay nila. At yung iba naman, ang gusto nila ay maging makabuluhan. Okay? While some want to live simple, which is free from stress and trouble. Samantalang iba naman, ang nais lamang nila ay magkaroon ng buhay na simple lamang. Tama po ba? Na malayo sa stress at sa kaguluhan. Tama? Hello, saan kayo dun sa tatlo? Kayo ba ay nagnanais ng buhay na successful? Kayo ba yung mga tao na nagnanais ng buhay na significant o makabuluhan? O kayo ba ay nagnanais ng isang buhay na simple lamang? Yung malaya lamang sa kaguluhan? Sa tawag dito. Ano yung stress Tagalog, teacher? Ayun, sa mga isipin at kaguluhan, yun naman ba gusto natin? Actually, ideal yun, no? Yung magkaroon ka ng simpleng buhay, simpleng asawa, simpleng pamilya, simpleng trabaho. Tama po ba? Sa simpleng komunidad. Very ideal, tama po? Lahat tayo parang nangangarap na yun, sana ganun na yung buhay ko. Okay? Unfortunately, wala pong ganun. Tama? Ang reality po kasi talaga, hindi ganun yung buhay. Okay? Ang problema po kasi, the problem is that life is not always fair to us. Hindi laging sumasang-ayon yung buhay sa atin. Tama ba? Hindi laging mabuti yung buhay sa atin. It doesn't always go as our plan. Hindi ito laging sumasang-ayon sa ating mga plano. Often, it will offer us a lemon on our plate that we have to deal with. Madalas, yung buhay, binibigyan tayo ng dayap sa ating plato na kailangan nating sausawin o harapin. Nasusundan po ba natin? Hello? Sino po sa inyo walang problema? Lahat tayo meron, tama? Ang wala lamang problema, yung mga nakaunat, yung mga paa nila. Tama? Habang buhay tayo, lagi tayong merong problema. Okay? Yun ang katotohanan ng buhay. Often, it will offer us lemon in our plate that we have to deal with. For no matter how hard we try, no? Kahit ano pa yung gawin natin, kahit ano pang pagsisikap natin, we can never just throw it out of our lives. Hindi natin basta-basta ito may iwawaksi o maiaalis sa ating mga buhay. Especially when it is on growing season, lalo na kung panahon ng dayap, tama ba? A time of stretching and reshaping. Ito yung panahon na kinakailangan mong iunat, i-flex ang sarili po ninyo, yung mga muscle ninyo, i-flex po natin. Okay? At pagkatapos, ito yung panahon ng pagre-reshape o ng pagbabagong anyo. No? Sabi nga ng isang banda, banyuhay, bagong anyo ng buhay. A time for us to let God to be God. Tama? Ito yung panahon kapag meron tayong problema at hindi po natin kaya, hayaan na lamang natin yung Diyos ang gumalaw. Hayaan natin yung Diyos maging totoo sa buhay natin. Tama? Sapagkat sa magitan po lamang noon, the power of God, ano po, only, ano sabi? Remember that the power of God only becomes more evident in moments such as this, when we're weakened by the times of troubles. Lumalabas lamang o mas nagiging nahahayag lamang ng higit ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano po, kapag mahina tayo, no, sa mga panahon na meron tayong mga pagsubok o kaguluhan. So, anong gusto natin sabihin? So when you are in season as this, ano po, instead of sour grief, so when you are in season as this, instead of sour grieving like a lemon, make something good out of it. Sa halip na magmaasim tayo kagaya ng limon o kagaya ng dayap, dapat gumawa tayo ng bagay na maganda mula po rito. You can make a lemon balm ointment for seasick, maybe kagaya ng matanda, no? Pwede tayong gumawa ng pamahin na mula no, sa lemon balm, okay? Para doon kapag nahihilo tayo para sa sisig.
Or you can try to bake a lemon cake. Kung marunong ka naman mag-bake, pwede kang gumawa ng lemon cake. Or simply create the lemon flavor, the undying homemade lemonade. O kung kaya naman doon sa mga may bahay, doon sa ating mga nanay, pwede tayong gawa ng punong-puno ng lasa, ng walang kamatayang limonada. Tama po ba? At mula yun doon sa maasim magpapaklang dayap o lemon. Kilala po niyo yan si Joseph? Ano po nangyari kay Joseph? Sabing ganon, he uses lemon or suffering to develop himself into a greater status to save lives and to preserve the race, yung Israel race. Tama po ba? Ginamit po niya yung kanyang lemon, yung kanyang suffering para ma-develop niya yung kanyang sarili. Okay? Into a greater status. Alam po natin, no, from being slave. Okay? Pagkatapos naging prisoner pa si Joseph. At mula doon, sabing ganun, naging pangalawa siya. Tama? Yung karanasan na yun, yung karanasan niya na nakuha mula sa pagiging alipin at gayon naman sa pagiging preso, mula roon, ay nagamit niya yun para i-develop yung kanyang sarili at pagkatapos maging pangalawa siya sa pinakamakapangyarihang lalaki doon sa may Ehipto, no? After Pharaoh. Ginawa siyang governor ni Pharaoh. Nasusundan po ba natin? Hello! So dapat ganyan din po tayo. Kapag nagmamaasim yung buhay na meron tayo, gumawa tayo ng paraan para maging matamis po ito. Kapag binigyan tayo ng buhay ng dayap, gawin natin itong limonada. When life gives us a lemon, make a lemonade. Amen po ba? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Alam po niyo yan, yung diamond? Okay. Alam po ba ninyo kung paano tawag dito, nadidevelop ang isang diamond? Kung saan ang gagaling yung diamond? Alam po ninyo? Ano rak? Burak. Sa burak? Iba pong sagot. Mula siya sa marumi, sa maitim na substansya, substance na carbon. Tama po ba? Galing siya sa carbon. Pagkatapos yung carbon na yun, nakabaon ng mga 90 hanggang 120 milya sa ilalim ng lupa na mayroong pressure na mahigit 1,000 degrado sa sintegrado or tawag dito, more or less 2,000 degrees in Fahrenheit. Ganun kainit, ganun yung pressure. Sa mahabang panahon, okay, yung carbon na yun o yung uling na yun na nakabaon sa ilalim ng lupa na merong 90 hanggang 120 milya ang lalim, yung maitim na bagay na yun, yung pangit na bagay na yun, sa mahabang panahon, unti-unti gumaganda. Hanggang sa huli, nade-develop o tawag dito na pupor ang diamond. Tama po ba? Hello? Ang ibig sabihin, bago siya naging diamond, yung elementong yun, o yung gem na yun, o yung stone na yun, galing siya sa pangit na bagay lamang. Pero dahil dun sa pressure na tinanggap po niya, sa loob ng maraming taon at panahon, yun ang naging dahilan para siya kuminang, para siya maging bato na pagkaganda. Nasusundan po ba natin? Hello? At yun din po yung bagay na inaasahan po natin sa buhay po natin kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Okay? Yung bagay na yun, ginagamit na paraan yun ng Panginoon para maimulye, para mahubog at maging maayos yung ating karakter, yung ating pagkatao. Amen po ba? Amen. Amen. At alam natin, pagkatapos kunin yun dun sa may minahan, anong ginagawa? Nire-refine pa uli yun eh. Tama, kinakati yun, ginagamitan na yun ng laser, pagkatapos nagkakaroon pa, pinapolish pa uli yun, kiniklin pa uli yun. Marami siyang pinagdadaanan bago kuminan talaga, kumusla pa po yung isang magandang diamante o diamond. Okay? Anong ibig natin sabihin dito? Anong punto natin? Okay. Here we see that life difficulties were allowed by God for our personal transformation and growth. Dito nakikita natin yung mga kahirapan ay pinapahintulutan ng Diyos. Tama ba? Para sa ating personal na pagbabago at paglago.
And this is not for us to be crushed by problems it causes. At hindi ito para wasakin tayo, no, sa magitan ng mga problema na ginagawa nito, but for us to be pressed into God. Kundi para maidiin tayo, o lalo tayong maidikdik, mailapit tayo sa ating Diyos. Tama ba? Kapag nahihirapan tayo, pag ginagawa natin, doon sa mga panahon talagang hindi na natin kaya, yung hirap na pinagdadaanan po natin, wala na, no? Talagang titingala ka na lamang at aasa ka na lamang sa ating Panginoon. Tama ba? Sidetrack ng konti, ano? May nalala kasi yung kwento eh. Merong mga galing doon sa bundok eh, no? Sa pagkikipaglaban doon sa mga tawag ito sa mga renegade forces, ano po. At pagkatapos yung mga grupo ng sundalong ito, gutom na sila, no? Pero malayo pa yung bayan. Okay, para makakain sila. Nakakita sila ng isang wild goose. Okay? Pagkatapos pinalibutan nila yun. Pagkatapos uhulihin na yung wild goose para maging pagkain nila, no? Pero ang ginawa ng wild goose, tumingala po yung wild goose, pagkatapos lumipad po siya. Binaril siya ng sundalo, patay. Kalutuin yung wild goose. No, ang ibig ko sabihin, no, sa mga pagkakataon na yon, wala tayong ibang paraan, kundi pagkatiwala natin yung ating kalagayan sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Okay? Here we see that life difficulties were allowed by God for our personal transformation and growth, and this is not for us to be crushed by problem it causes, but for us to be pressed into God, to use it as an opportunity to develop and produce, para gamitin ito bilang pagkakataon, ano po, para mapaunlad at lumikha sa ating kalooban, okay, ng mga mabubuting katangian at karakter, ano po, mula doon sa dayap, mula doon sa lemon ng buhay. Makikita natin yung sa verse 3. Anong sabi? Sabi ganito, because you know that the testing of your faith, anong sabi? Produces perseverance. Yung pagsubok daw sa ating pananampalataya ay gumagawa, lumilika ito ng perseverance, o ng katatagan. Pagtsatsaga, katatagan, anong tama? Pagtsatsaga o pagsisikap, okay, o katatagan. Okay, yun ang dinidevelop niya. Now, pangalawa, when life deals you a lemon, no, ano pa ang dapat natin gawin? Take a good profit from it. Kaya sabi natin, gumawa ka ng produkto mula doon at naisip natin yung limonada. Tama ba? Ngayon naman, sabing ganun, kailangan pagkakitaan mo na siya. At kailangan makinabang ka. Pakinabangan mo yung kung ano man yung binibigay ng buhay sa'yo, no? Kung lemon man ito o dayap, take a good profit from it, no? The process of making lemonade. Sabing gano'n, yung idioma, ano po, na when life gives you a lemon, make a lemonade, is an idiom that teaches us to adopt a positive and optimistic outlook when we're facing hardship or difficulty situation. Yung idioma daw, yung kasabihan na kapag binigyan ka ng limon, gumawa ka ng limonada, ay nagtuturo sa atin para maka-adapt po tayo doon sa mga positibo at optimistikong pagtanaw. Okay? Kapag nakakaharap po tayo, umaharap po tayo sa kahirapan o mahihirap na bagay o mahihirap na mga sitwasyon. Okay? Transforming negative circumstances into something useful, beneficial, or profitable outcome. Yung baguhin po natin yung mga negatibong sirkumstansya o mga pangyayari sa buhay po natin na maging kapaki-pakinabang at beneficial po, profitable para sa atin. Alam po ba ninyo kung paano piniprepare po ang limonada o ang lemonade? Tingnan po natin. The preparation. Letter A, sabing ganon, identify the lemon. Okay? Ibig sabihin, recognize the specifics of the hardship or challenges being faced without denial. Hindi mo dapat itanggi yun. Hindi mo dapat talikuran yun. Sali pa doon dapat gawin? I-identify po natin yung specificong paghihirap o paghamon na pinagdadaanan po natin. Dapat matukoy natin yun. Dahil hindi ka makakagawa ng solusyon kung hindi mo talaga alam kung ano yung pinagdadaanan. Tama? Ang una mong dapat gawin, alamin mo muna kung ano yung specific challenge, no, na ibinibigay sa iyo ng lemon o ng dayap ng buhay. Nasusundan po ba natin? At dapat hindi natin itinatanggi ito.
Amen? Meron kasi sa atin kapag merong problema, ayaw niyang harapin. Tama? Tinatanggihan niya o lagi nang tinatakbuhan yung bagay na yon. Pero gayon man, kapag ganun po, yung ginagawa po natin, kapag ganun po yung response po natin, hindi po natin masosolve yung bagay na yun, na problema na dumarating sa atin. Para masolve po natin, o ma-resolve yung bagay na yun, unang-una dapat natin yung harapin. No? I-identify natin kung anong specificong problema meron tayo para makagawa tayo ng solusyon para dito. Amen ba? Sabing ganon, for us to make a solution for our difficult situation, we have first to identify the specific challenges that we are facing. Para makagawa ba po tayo ng lunas dun sa mahirap na sitwasyon, kinakailangan po nating matukoy ano po ang spesipikong hamon na kinakaharap po natin. And don't just turn away from it. At wag na wag mong tatalikuran yung suliranin na yun. Hindi mo mariresolve yun kahit kailan, no? Kapag lagi mong tinatalikuran ang iyong problema. Kapag meron kang problema, anong dapat gawin? Dapat nating harapin. Amen ba? Amen. Okay, letter B, anong sabi? Sabi, embrace the pressure of the lemon squeeze. Okay? Dapat sakapin daw po natin, no? Tanggapin po natin yung diin, yung bigat. Okay? Kapag ini-squeeze na tayo, no? O yung dayap ng buhay po natin. Anong sabi rito? Acknowledge that these challenges are testing of faith to polish and with the true radiance within us. Dapat tanggapin po natin ang mga paghamon na ito ay pagsubok ng pananampalataya para pakinangin tayo. Okay? At makita ano po, yung tunay na radiance, yung tunay na anong tawag doon? Yung busilak. Okay? Yung pagiging busilak doon sa ating kalooban. Ang testimonya ng pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Kailangan lumabas. Okay? Yung liwanag na yun. Doon na nanggagaling doon sa ating kalooban na ibinigay sa atin ng ating Panginoon nung panahanan tayo ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu ng Diyos. Makikita natin yun sa verse 2. Anong sabi doon? Sabi ganito, consider nor acknowledge pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. No? Lagi nating i-acknowledge, i-consider natin na merong kasiyahan, ano po, kapag nakakaharap po tayo ng mga suliranin, no? Anumang uri ng suliranin ito. Kanina, pinag-aralan po natin, o ginawa natin halimbawa, no? Yung diamante, ang diamond. Ngayon po naman, tingnan natin yung ginto. Paano po nare-refine yung ginto? Hello? Pagkatapos makakuha yun sa minahan, anong ginagawa? Pinapadaan siya sa apoy, tama ba? Alam po ba ninyo yung copper, yung tingga, kinakailangan niyang dumiit, tawag dito, kinakailangan niyang dumaan, okay, maproseso sa apoy sa may init na 231 degrees Fahrenheit o degrado sa paranito, 231 degrado sa paranito. Ganun kainit ang kinakailangan para humiwala yung mga dumi doon sa tingga o sa copper. Ang aluminum po naman, nangangailangan siya ng 660 degrees in Fahrenheit. Okay? Ang ibig sabihin, 660 degrado sa paranito. Ganun kainit ang kinakailangan niya para ma-purify ang aluminum o aluminium. Susundan po ba natin? Alam po ba ninyo kung gano'ng kainit ang kinakailangan ng silver para matanggal yung mga dumi niya? O yung mga ibang elemento na nakakabit dito? Alam po ba ninyo kung gano'ng kainit? Nangangailangan siya ng 908 degrees in Fahrenheit para lamang ma-purify ang silver. Pero ang ginto, sabing ganon, nangangailangan siya ng 1,063 degrees in Fahrenheit. Kinakailangan niya ang init na mayroong 1,663 degrado sa paranito para lamang ma-purify yung ginto. Maging 24 karat gold yung ginto. Nasusundan po ba ninyo para magkaroon ng pure gold? Pero alam po ba ninyo na higit pa ron yung pananampalataya na meron tayo? Higit pa sa ginto. Yun po ang sabi ng Biblia. Sa unang Pedro, ng 1:7, dito pong mabasa natin. 1 Peter 1:7, dito pong sinasabi, "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold,
which perishes even though refined by fire, may result in faith, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Okay? Dumadating daw po sa atin yung mga suliranin, no, ayon kay Pedro, para patunayan yung katotohanan ng ating pananampalataya na higit pa sa ginto. Okay? Kasi yung ginto, kahit dumadaan siya sa apoy, nasisira pa rin yun. Okay? Pero yung ating pananampalataya, dumadaan sa pagsubok para sa resulta nito, magkaroon ng kapurihan, ng kaluwalhatian at karangalan. Tayo rin. Okay? Kapag nahayag na ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, letter C. Anong sabi? Don't rush the preparation of the lemonade. Dapat hindi po natin minamadali, no? Yung paggawa pala ng limonada. Bakit kaya? Hindi yata magiging masarap kapag minamadali mo, yung para kang nagdadabog, para kang galit. Okay, meron bang bagay na masarap kapag ginawa, kapag naiinis ka? Parang hindi, no? Hindi mo may-enjoy eh. So dapat hindi po natin minamadali kapag nakakaranas tayo ng mga suliranin sa buhay. Yung para natin sinasabi sa Lord, lagi ang dinadalang, Lord, tanggalin mo na ito, please. Ayoko na. Okay? Pero kasi merong timing para doon eh, no? Lahat ng bagay kasi sa ilalim ng araw, merong kanya-kanyang panahon. Amen? Nasusundan po ba natin? Amen. Okay. Sabing gano'n, don't trust the preparation of the lemonade. Ibig sabihin, let the process do and finish its work. Hayaan natin na yung proseso magtrabaho at tapusin niya ito. Tama ba? And allow God to perfected us through this experience. So, hayaan natin ang ating Panginoon ay gawin tayong ganap sa magitan ng karanasang ito. Amen ba? Hello? Alam kasi ng Panginoon yung kakulangan po natin. At pinapadaan tayo sa prosesong iyon para sa pagkatapos ng prosesong iyon ng mga pagsubok na iyon sa buhay ay maging ganap tayo bilang mananampalatayang Kristiyano. Okay, magkaroon tayo ng mas magandang patotoo. Makikita natin yun sa verse 4. Anong sabi doon? Verse 4 please. Ayan. Ang sabi, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Hayaan daw po natin na yung pagtsatsaga o yung pagtitiis o katatagan ay gawin yung kanyang trabaho, tapusin ito. Ano po? Para maging mature po tayo. Okay? At para maging kompleto. Not lacking anything. At walang tayong anumang pagkukulang. Letter D. Ano sabi? Okay, sabi, prepare the necessary ingredients. Pag gagawa tayo ng limonada, ang sabing ganon, tama ba? Yung una, dapat identify, no? The lemon. Okay? Pangalawa, embrace the pressure, the lemon squeeze. Kapag pinipiga na yung lemon, dapat i-embrace natin, tagapin natin, no? Yung bigat, ang tawag dito, yung diin. Okay? Ng pagpiga ng lemon sa buhay po natin. Pangatlo, don't rush the preparation of the lemon. Okay? Now, pang-apat, ano po, letter D, prepare the necessary ingredients. In order for us to make a refreshing and delicious lemonade, we have to prepare the ingredients. Sabing ganun, para magkaroon daw tayo ng presko at masarap na limonada, dapat hinahanda kagad natin yung mga kailangan po natin o yung mga, ang mga kinakailangang sangkap para dun sa proseso. And in either hot or cold water of adversity, we have to release the oil and juice of our faith. At kahit mainit man o malamig man, yung tubig ng pagsubok o ng kahirapan sa buhay po natin, kinakailangan po natin i-release, okay, yung katas at yung langis ng ating pananampalataya. Okay? Ano po yun? As the lemon oil is extracted from the lemon field, as the lemon oil is extracted from the lemon field to add a strong zesty flavor that complements with the freshly squeezed lemon juice when mixed. At kagaya din daw kung paano yung langis ng lemon ay kinukuha, ini-extract ito mula doon sa balat ng lemon o ng dayak para makadagdag doon sa lasa, doon sa flavor, doon sa asim at tapang, mag-complement ito doon sa kapipiga pa lamang nakatas ng lemon, kapag hinalo sila. Dapat gayon din po naman tayo, nagbi-blend po tayo. Kaya nating sumabay, kaya nating sumayaw doon sa ating mga problema. So our way,
We must be proactive. Okay? Dapat handa po tayo, and our faith must be released to suit the process para palaangin ang proseso, ano po, and to have a quality and profitable, personally made lemonade. Para makagawa po tayo ng isang dekalidad at profitable, beneficial. Okay? Ano yung Tagalog doon, teacher? Kapaki-pakinabang na limonada. Amen po ba? Amen. Kilala niyo po yan? Si Jacob, no? Alam niyo yung kwento niya? Yung in-instill po niya, no? Yung tawag dito, yung birthright dun sa panganay niyang kapatid kay Esau. Tama ba? At pagkatapos noon, in-instill din niya yung blessing ng kanilang tatay, ng kanilang ama. Pagkatapos, umagalit yung kapatid niya, pumunta siya dun sa Padang-aran. Tama ba? Dun sa kanyang tiyo, kay Laban. Nung naroon na siya, pinagtrabaho siya rin ni Laban, no? At pagkatapos noon, dahil isang buwan na siya naroon na nagtatrabaho, sabi ni Laban, siguro hindi tama rin na wala kang sweldo, wala kang ganansya, wala kang profit doon sa ginagawa mo. So sabihin mo kung anong gusto mong kapalit ng iyong pagtatrabaho. Anong sinabi niya? Gusto niya kasi mapangasawa yung anak ni Laban. Si Rachel, no? Si Raquel. Tama? Sabi niya, sige, magtatrabaho ko sa iyo, kapalit si Rachel. At sabi nga ni Laban sa kanya, ng tito niya, kasi noon wala pa namang law, no, na nagsasabi na bawal mag-asawa yung magpinsan. Okay, wala pang batas noon, wala pang 10 commandments, okay? And everything. Okay? So, ang sabing gano'n, sige, magtrabaho ka ng 7 taon, pagkatapos papakasal ko sa iyo sa Rachel. Okay, talaga, trabaho siya ng trabaho para doon sa Rachel, kasi yun yung tinitingnan niyang tawag dito, ang trophy, no? Yung pinaka-profit niya doon sa ginagawa niya. Nasusundan po ba natin sa hirap na naranasan po niya sa pag-aalaga ng kawan ni Laban. At alam natin kung paano naging maayos at malago, dumami yung kawan ni Laban. Nung matapos yung 7 taon, ikinasal siya, tawag dito, parang nilin lang siya, no, ni Laban. At sa halip na ibigay sa kanya si Rachel, ang binigay si Leah, yung matandang kapatid. Maganda naman si Leah, mapungay yung mata, pero mas maganda, sabi ko nun, mas cute si Rachel. At kaya gusto ni Israel o ni Jacob si Rachel. Pero ang binigay yung panganay. Ang dahilan kasi doon sa kanilang kaugalian, dapat nag-aasawa muna yung matanda bago yung bata. Okay? Kaya sabi niya, no, ni Laban sa kanya, kung gusto mo, magtrabaho ka ulit sa akin ng 7 taon pa, ibibigay ko na sa iyo si Rachel. Okay, so naging asawa niya si Leah sa loob ng 7 taon, nagpakahirap ulit siya para mapakasalan niya si Rachel. Okay, so ulit, kinasal din siya kay Rachel at nagkaroon sila ng mga anak. Hindi magkaanak si Rachel kasi si Leah, marami ng anak. Ang ginawa ni Rachel, binigay niya yung kanyang maid servant. Tama ba? Yung alipin ni Rachel, binigay kay Jacob para magkaanak siya ron. At pagkatapos, ang ginawa rin ni Leah, pinanakan din yung kanyang maid servant. Kaya dumami anak niya, naging 12. Pero nung panahon yun, 11 pa lang. Kasi nung pinanganak si Joseph, no, ni Rachel, may pa siya ni Jacob na umalis na sila doon sa anong lugar yun? Sa Aram. Tama ba? Kaya lang pinigilan siya ni Laban. Kasi napansin talaga ni Laban na yung kamay ng Diyos gumagalaw. Okay? Anumang hawakan ni Jacob na pagpapala. Kaya ang sabing gano'n, sige, papayagan ko na kayong umalis, pero kung pwede magtrabaho pa rin siya. Kay Laban sa loob pa ulit ng another 7 years. Sama ba? Bagamat hindi na naging kompleto yun, hindi na natapos. Kasi pagdating ng 20 years, napansin kasi okay, ito kasi kwento nun. Ang sabi ni Jacob, sige, magtatrabaho ulit ko sa iyo. Pero lahat ng hayop dun sa iyong kawan, baka man, kambing man, tupa man, toro man, lahat ng mga hayop na yun na merong kapintasan, yung merong ibang kulay, merong batik. Nasusundan po ba natin? Lahat yun mapupunta sa akin bilang pakinabang, bilang profit. Tama? Nag-deal silang dalawa. Ang ginawa ni Jacob, anong ginawa niya? Yung mga poplar tree, yung mga main tree, sabing gano'n, binanatan niya, nilagyan niya ng batik-batik, pinalabas niya yung puti, tinanggal niya yung peel, yung bark. Nasusundan po ba ninyo? Pagkatapos yung mga kawan ni Laban na inhit, kapag malalakas, yung mga healthy, tinatapat niya ron kapag nagmi-mate.
Ang nangyayari kapag nanganak yung kambing, yung baka, laging merong batik. Kasi yun yung laging nakikita, yung puno ng poplar. Nasusundan po ba ninyo? Bagamat hindi talaga yun doon galing, wala kasing scientific yun base, Ang sabi kasi ng Biblia, napanaginipan niya kasi yun na sinabi na angel sa kanya na lahat ng mga may batik na hayop doon sa kawan ni Laban ay mapapasa sa kanya. Okay? At yun ay sarili niyang paraan yung ginawa niyang yun. Pero bago pa niya ginawa yun, naroon na talaga yung pangako ng Panginoon na lahat ng may batik doon sa kawan ni Laban, mapapasa sa kanya. So wala yun doon. Okay? Gusto ko lang din namin, mamaya gayahin ninyo, Pag nag-mate yung aso niyo, gusto niyo maging Dalmatian, iharap niyo doon sa batik-batik. So hindi po talaga yun gano'n, kaya lang, nandoon kasi yung kamay ng Panginoon at pinahintulutan niya kung ano man yung imagination na naglalaro sa isipan ni Jacob. So, to make the story short, anong napansin niyo? Alam ba ninyo na mas dumami pa yung kawan ni Jacob kaysa doon kay Laban? Ang totoo, nakabalik siya doon sa kanila Okay? Hinati niya yung kanyang mga kawan, pati yung kanyang mga alipin, dumami din yung kanyang alipin. At galit na galit talaga si Iso sa kanya, sinalubong na siya para patayin. Pero kada kawan na manadaanan ni Iso, tatanong niya, ano yan? Kanino yan? Sa lingkod mo po ito kay Jacob. Pinauna niya po kami para iregalo sa inyo. Tapos makakalayo siya ng konti, meron na namang grupo ng mga kawan, ang dami na naman. Okay? Kanino yan? Saan yan? Kay Jacob po ito, sa lingkod po ninyo. Pinauna niya kami para regalo sa inyo. Sa huli, lumambot yung puso niya. Tinanggap niya si Jacob kahit nakagawa ng kasalanan sa kanya. Now, ang napansin natin doon, sa buhay ni Jacob, he always worked, for something in return. Hindi siya nagtatrabaho, hindi siya naggumagawa ng mga bagay na wala siyang matatanggap. Hindi siya pumapayag doon. Okay? Naggumagawa siya, nagtatrabaho siya, dahil alam niya pagkatapos noon, meron siyang profit, meron siyang matatanggap. Tama? Kaya po yun ang punto natin. Ano po? Take a good profit from it. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Wala. Okay, anong punto natin? So makikita po natin here making lemonade represents adapting to a positive attitude or can-do spirit. Dapat daw nag-a-adapt po tayo. Pinapakita po ng paggawa ng limonada yung pag-adapt po natin sa mga positibong pag-uugali. Yung espiritu na kaya natin gawin ito. Okay? It's about taking the bitter sour taste or the hardships of life in making it into something positive and profitable experience. Patungkol daw ito, tungkol doon sa mapakla at maasim na lasa ng kahirapan ng buhay. Okay? Yung paggawa nito para maging positibo at profitable na karanasan para sa atin. It is much like adding sugar. Ito yung para kang naglalagay ng asukal. Maasim kasi yung daya, tama? Yung lemon, maasim yan Nagiging masarap lamang yun kapag nilalukan mo ng asukal, nilagay mo sa water, at pagkatapos gumawa ka nga ng lemonade, It is much like adding sugar and water to a raw lemon to make a lemonade. Pangatlong punto, pangatlo na po tayo. Okay, have a pleasant taste of perfected lemonade. Yung una, dapat gumawa tayo ng kapakipakinaaw ng mabuting bagay mula doon sa lemon. Tama, yung limonada. Tapos pangalawa, dapat pagkakitaan natin, pagbili na natin yung produktong yun. Tama, gawin na natin negosyo. Parang gano'n, okay? Yun yung thought, okay? Dapat nakinabang tayo, okay?
Pangatlo, have a pleasant taste of perfected lemonade. Dapat ay tawag dito, ma-enjoy din natin, matikman din natin. Okay? Yung masarap na lasa, no, pagkatapos ng mga paghihirap na yon, ng isang perpekto. No? Yung dumaan sa tamang proseso na limonada. Anong purpose? Okay. The purpose, the end goal of the process of making lemonade is actually to turn our bitter sour experience into a sweet and useful outcome. Yun yung goal po natin, ano? Yung end goal po natin, yung proseso ng paggawa ng limonada, ay para gawin po natin na yung mapakla at maasim na karanasan, ano po, maging matamis ito. Okay? At kapakinabang at merong kapakinabang na resulta para sa atin, ano po, by allowing God's power to transform us through that experience, no? Yung hayaan natin na yung kapangyarihan ng Diyos ay baguhin tayo sa magitan ng karanasan na yon, to make us fully and perfectly developed by the process, para maging ganap tayo, okay? At umunlad sa magitan ng prosesong yon. And so, to have a pleasant taste, para makatikim din naman tayo ng isang masarap, presko, at beneficial na lemonade, after which, pagkatapos ng mga problema, yung mga hirap na pinagdaanan natin doon sa paghahanda, not only for ourselves, but also for others. Okay, yun palang end goal nun. Nakakaranas tayo ng mga suliranin para matuto tayo na balik ka rin yun, ano, sa pakinabang natin. Yung maasim na lasa, yung mapaklang lasa ng lemon, ay maging masarap at matamis. No, kapag gumawa tayo ng limonada. Sa ganun, hindi lamang tayo nakakatikim nun pagkatapos. Dahil pwede rin natin i-share yung limonada sa iba. Yun yung purpose nun. Kapag dumaan ka sa isang suliranin, mas matatag ka na ngayon. At kapag merong problema, kaya mo na magbahagi sa kanya. Nasusundan po ba natin? Amen. Patagpakan nga po natin yung Panginoon. Kita niyo yan? Homemade lemonade yan, ano po, can be served and enjoyed with a family of 10 members. Yung 2 liter na lemonade sa pichel, yung 2 litro, pwede siyang ma-enjoy ng isang pamilya na mayroong 10 miyembro. Now, paano po yung steps, ano po, para makagawa ng isang pleasing and perfect taste of lemonade? Okay, steps to have a pleasing and perfect taste of lemonade. Anong sabi? 1, sabi 1, roll the lemon around the table. Pagulungin mo na daw yung lemon dun sa may lamesa. Okay, pagulong-gulungin mo ganon. This will help to release the juices and make our job, ano po, easier. Pinapadali nito yung ating trabaho dahil sa pagpapagulong po natin ng mga limon o ng dayap dun sa lamesa, unti-unti nang kumakalas, ano, yung katas nito mula doon sa prutas mismo. Okay? It's like sabing ganon, it's like a time when we couldn't sleep and we just keep rolling on bed, no, because of problems. Ito yung kagaya ba ng mga panahon na tawag dito, na hindi tayo makatulog, ano man yung gawin natin, nakahiga lamang tayo, at pagulong-gulong tayo sa kama dahil sa ating mga problema. Okay? Yun, yung nilalarawan ng pagulong-gulong na lemon o pagulong-gulong na dayap sa may lamesa. Okay? Pangalawa, slide please. Okay? Sabi ganun, cut the lemon in half crosswise. Hatiin daw natin yung lemon crosswise. Paano ibig sabihin nun? Pag mong hatiin yung lemon, ayon doon sa kanyang, yung patayo. Nasusundan mo ba ninyo? Dapat pahalang. Okay, para pag piniga po natin. Sabing ganon, cut the lemon in half crosswise, then squeeze, tsaka mo pigain. Okay? Then squeeze out the juice by hand or a juicer into a pitcher. Tapos bigayin po natin sa magitan ng kamay, kung kaya lang sa magitan ng juicer, doon sa pitcher. This is when, anong kaugnayan nito sa atin? Anong koneksyon nito doon sa mga suliranin po natin?
Okay, this is when we are in pain. No? Ito yung mga panahon na nakakaramdam tayo ng sakit o ng hapdi, and pressure ng bigat. Okay, kapag iniswis kasi merong bigat due to difficulties, no? Yun ang ibig sabihin doon. Pangatlo, make a syrup from a mixture of sugar and water stirred and dissolved in a saucepan on stove. Gumawa daw po tayo ng syrup mula doon sa mixture ng pinagalong tubig at saka asukal. Ano yung tawag doon? Arnibal, tama? Lagay natin sa saucepan, pakuluan po natin hanggang ma-dissolve po yung asukal doon sa tubig at makagawa tayo ng arnibal. Okay? Anong ibig sabihin nun? Kailan lang natin nararanasan yung bagay na yun sa buhay natin? Okay, sabing ganon, it's when we are in turmoil, no, kapag magulo yung buhay po natin and we feel that we are melting. Doon sa magulong buhay na meron tayo, dahil ini-stir po tayo, okay? Ang pakiramdam po talaga natin ay natutunaw, nalulusaw po tayo. Pang-apat, sabi, pour cold water into a pitcher with the lemon juice and fog. Ibuhos na raw po natin, yung malamig na tubig doon sa pitcher kung nasaan naroon yung dayap at saka yung kanyang pop bills. Sagana sa pop bills, Royal Throw Orange. Alam po niyo yun? Yung mga butil-butil na maliliit, no? Kasi hindi talaga sinasala. Yung sadyang hindi yung sinasala. Dahil nakakadagdag yun ng flavor doon sa limonada, sa lemon, no? Kasi tayo yung iba, maarte sinasala para walang sumasayad. Pero ang totoo, nakakadagdag yun ng flavor, no? ng zesty flavor doon sa may lemonade, yung pulp na yon. Then mix it with the syrup to taste. Okay? Yun yung finishing touches kasi. Slide please. Okay? This is the finishing step before we all taste the sweetness of all of this effort. Ito yung huling step. Okay, anong tawag doon? Huling hakbang. Okay, buti may teacher talaga tayong magaling sa Tagalog Ito yung huling hakbang, parang malasahan po natin yung sarap, yung tamis, pagkatapos ng lahat ng effort natin nilagay natin sa paggawa ng limonada o ng lemonade. Okay? This is the finishing step before we all taste the sweetness of all of this effort. It's like when we're finally pouring out our tears, okay, for our release from the overwhelming emotion. Kagaya din daw po nun kapag iniiyak na natin sa Panginoon, yung overwhelming emotion na meron tayo. Pag na-release na kasi natin, ng pakiramdam? Maginhawa na yung pakiramdam natin. Okay? Okay lang umiyak. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiyang umiyak. Kailangan yun no? Alam po ba ninyo yung marami dun sa mental hospital, lalaki? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw nila umiyak Kaya ako umiyak ako Pero lalaki ako Okay? Alam po ninyo kasi, alam po ba ninyo na napunta ako sa mental hospital, 1 month ako doon. Diba na alam natin naman, nag-drugs ako dati. Nadala ko ng nanay ko sa mental hospital. Minsan nga sa isa kong simbahan, nung tinuturo ko, nagpunta ako sa mental hospital. Meron kaming miyembro na nagtatrabaho doon. Talagang hinanap niya yung pangalan ko. Kinalingguan ulit, sabi niyo, Pastor, nandun na yung pangalan mo. Talagang siniguro niya, talagang nandun ako Okay? So, ganun po yun, Nagpahinga lang naman ako ron, nagbakasyon mga 1 buwan. Kasi meron na akong naririnig Meron na akong naririnig na hindi naririnig ng iba, Iba na usapan. Nagsisimula na. Yung sumasagot ka na doon sa naririnig mo, bumbuka-buka na yung bibig mo. Okay? So, ganun po yun. Sana ako. Ayun. Alam po ninyo sa Psalms 56:8, sabing ganun, merong butega yung Panginoon. Pagkatapos yung bottle na yan, para siyang cylindrical bottle. Meron siyang numero. Merong guhit ba? Okay? Siguro nakalagay doon yung breaking stress natin. Okay? Yung ating... Skala. Merong skala, merong sukatan. Okay? Ang sabi ng Biblia, iniipon ng Panginoon doon yung mga luha natin. At alam po ninyo, ang ibig sabihin doon, sa tuwing napupuno po yung botelya, umaapaw po ito, walang magawa yung Diyos. Kundi unat niya yung kanyang mga kamay at abutin tayo,
doon sa ating kalagayan, sa ating sitwasyon, bago pa tayo malunod doon sa mga pagluha po natin. Ganun. Tinatandaan ng Panginoon yung mga hirap na pinagdadaanan natin. Tinatandaan ng Panginoon yung mga dahilan noon. At binibilang ng Panginoon yung mga kahirapang yun. At yung luha natin, iniipon niya sa butelya. Okay, makikita natin yun sa sa Psalms 56 verse 8. Then panglima, Then serve it over ice with a fresh lemon slice or a candied lemon peel for you and others to enjoy. Pagkatapos daw po no, lahat ng preparasyon na yon, handa na po itong i-serve ngayon. Tama? Napiga na natin yung lemon, nalagyan na natin ng asukal, ng arnibal, okay? Nalagyan na natin ng dekorasyon, ng lemon peel. Pagkatapos binuhusan na po natin ng malamig ng tubig. Pagkatapos nilagyan natin ng ice overload. Tama ba? Serve it over ice. Ibig sabihin, napakaraming tawag ito, hielo. Okay? With a fresh lemon slice, na merong lemon slice or candied lemon peel, o kung kaya naman, yung kaya nakita niyo sa picture kanina, yung nakalagay sa yung balat niya, inipit doon sa pitchel, tama? Yung iba kasi ginagawa pa yung candy, binamatamis pa yon. Okay, para magkaroon pa ng ibang flavor. Para daw kanino? For you and others to enjoy. Pagkatapos ng hirap na yun, siyempre naman, pagkatapos ng hirap, darating naman ang saya, hindi naman puro hirap. Tama? At ginagawa ng Panginoon yon para yung overwhelming emotion din na yun, ng kagalakan at kasiyahan, ma-share mo rin naman sa iba. Amen? Amen. Anong sabi? Sabi, for us to be able to turn our negative experiences into something positive and beneficial, pagkatapos natin ng pagtagumpayan at pagkatapos magawa po natin yung negatibong karanasan na maging positibo at kapaki-pakinabang, we can also be a blessing to others. Pwede rin tayo maging blessing o pagpapala sa iba who are undergoing the same, na nakakaranas din ng parehong dinadanas natin. For every time we're gone through something that another person is also going through, okay, we are better able to relate to that person. Sabing ganon, kapag nakakaranas daw po tayo sa mga panahon o sa bawat pagkakataon na dumadaan tayo, okay, sa mga bagay na pinagdadaanan din ng ibang tao, mas magiging tawag dito, mas magiging better. No, hindi. Okay, we are better able to relate to that person. Mas madali tayong makaka-relate sa madaling sabi doon sa iba na nakakaranas din ng parehong problema. For examples, okay, letter A, sabing gano'n, a cancer patient understands other cancer patient more than anyone else. Tama? Kapag nagkaroon ka ng cancer, pagkatapos gumaling ka mula doon, mas madali ka makaunawa doon sa mga nakakaranas din doon. Bakit sila gano'n? Parang laging nagbabagot, tama? Maiksi yung pasensya, yung mga may sakit, tama? Maiksi yung pasensya ng mga yan, tapos pagka minsan ayaw nila may kasama, yung iba naman, bigla nilang iiyak, pero maintindihan mo yun. Bakit? Naranasan mo pinagdaanan mo rin Kaya pagka minsan talaga hinahayaan ng Panginoon yung mga problema para maka-relate tayo dun sa iba. Pangalawa, letter B, natali na ako. Letter B, sabing ganon, a person who lost a loved one can relate to another person who also lost a family member better than anyone else. Kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, ay mas makaka-relate ka ng higit sa iba. Okay? Doon sa mga tao na nawalan din ng miyembro ng kanilang mga pamilya. Tama? Alam mo kasi yung pakiramdam. Naiintindihan mo sila. Okay, kung bakit sila gano'n, kung yung talagang nararamdaman po nila. Letter C, sabing gano'n, someone who is heartbroken. Sino bang heartbroken dito? Si May? Mangiti ka Okay? Someone who is heartbroken, sabing gano'n, can understand and relate to another who is suffering the same thing. Tama? Kapag nabigo ka o kaya iniwanan ka ng nobyo mo, o iniwanan ka ng nobyo mo,
Okay? Ano mangyayari? Mas makaka-relate ka rin dun sa iba kapag iniwanan din sila. Ingatan mo yung nobyo mo, ha? Okay. So, mas madaling makarelate. At yung mga bagay na yun, kagaya na sinasabi natin kanina pa, pinapabayaan yun ng Panginoon na maranasan natin. Para ano? Para tumatag tayo pagkatapos makatulong tayo sa iba na nakakaranas din ng parehong problema, no? Yun yung punto. Okay, anong point? Certainly, this is not to say that we cannot help someone unless we have experienced their suffering. Hindi naman dito sinasabi na hindi tayo pwedeng tumulong sa iba, no? Na kapag hindi natin naranasan yung mga problema nila. Sabing ganon, anyone with a Bible and a compassion is helpful to the wounded and hurting. Sabing ganon, sino man na merong Biblia, naiintindihan yung Biblia at merong habag, merong pag-ibig sa kanyang puso, ay makakatulong dun sa mga sugatan at sa mga nasasaktan. Okay? However, those who went through the process and have endured a particular affliction have a special capacity to understand and to help others in the same situation. Kaya lang, iba pa rin. Okay? Yung mga dumaan sa proseso at pagkatapos na injury yun, na pagtagumpayan yun, yung particular na affliction na yun, yung paghihirap na yun, okay? Meron silang special na kapasidad, okay, para maunawaan at para matulungan, okay, yung iba na nakakaranas ng parehong sitwasyon. Okay? For conclusion, our modern comfortable lifestyle program us to see all suffering as bad. Okay? Yung modernong komportableng uri ng buhay, no, na meron tayo ngayon, pinoprograma tayo para makita natin na lahat ng paghihirap ay pangit o masama. Okay? And the modern prosperity movement in the church aggravate this problem further. At yung mga simbahan, ano po, yung mga paniniwala, yung modernong paniniwala, yung mga prosperity gospel sa simbahan, ay lalo lamang pinalalala ito. Okay? By teaching the people that they lack faith if they are suffering. No? Meron mga simbahan kasi na nagtuturo na kapag may problema ka, hindi ka blessed. Pag mahirap ka, hindi ka blessed pag wala kang pera, pero hindi ganun eh. Tama? Ang totoo, mas blessed ka nga eh. Dahil nahayag yung kapangyarihan ng Diyos kung kailan ka mahina. Tama ba? Okay, so maling ano yun, no? Maling katuruan po yun. Okay? Saan ulit? Our modern comfortable lifestyle program us to see all suffering as bad in the modern prosperity movement or prosperity gospel in the church aggravates this problem further by teaching the people that they lack faith if they are suffering in any way, which adds guilt on top of the problem. Ang totoo, kapag ganun yung naririnig mo, ano nangyari? Ang bigat na nga ng pakiramdam mo, may problema ka na, sasabihan ka pa, siguro may ginawa kang masama, kaya nangyayari sa iyan. Tama ba? Yung problema mo, lalo pang nadadagdagan, nagkakaroon ka ngayon ng guilt sa puso mo. Siguro nga may problema ako. Siguro nga may kasalanan ako. Okay? O totoo naman, kapag may kasalanan ka, may repercussion yun eh. Okay? Merong konsekwensyon. Sigurado merong pagpapalo ka talagang tatanggapin. Pero hindi yun sa lahat ng pagkakataon. Meron din naman na mga Kristiyano na nakakaranas ng kahirapan na wala naman silang ginawang kasalanan, no? Dumadaan lamang sila sa panahon ng pagsubok, okay? Para patatagin sila sa magitan noon at lalo sila maging kagamit-gamit pagkatapos nito at kapaki-pakinabang para sa iba. Our lesson today, though, teaches us that hardship is a part of life. Pero yung turo po natin sa hapong ito, no, tinuturuan tayo na yung kahirapan ay bahagi talaga ng buhay. Kaya sa una pa lang sinasabi natin, dapat tanggapin mo yon. At pagkatapos i-appreciate, i-identify mo para mabigyan mo ng solusyon. Tama ba? It's a part of life and more so of our Christian growth. Kibahagi natin yan para lumago tayo. No? Hindi tayo lalago sa ating pananampalataya kung hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Okay, sa sekular, kinakailangan mo munang matuto bago ka before you be given a test. Tama, bago ka subukin, kailangan mo, bago magkaroon ng pagsusulit, kailangan mo munang matuto. Pero sa atin naman, bilang Kristiyano, ang prinsipyo, kinakailangan mo munang subukin.
You have to undergo the testing before you learn. Bago ka naman matuto. Tama? Magkaiba, no? Okay, so ganun po yun. Our lesson today, though, teaches us that hardship is a part of life and more so of our Christian growth. It is allowed by God for us to experience so that we could learn to trust Him in the process. Sa proseso kasi, lalo tayong nagtitiwala sa ating Panginoon, no? At hindi na sa ating sarili. Napapatunayan kasi natin kapag dumadanan ka ng pagsubok. Halimbawa, meron ka ng matagal ng pinagpipray, meron kang isang sitwasyon na parang hindi mo matakasan. Pinagpipray mo parang hindi dumadating yung katugunan. Pag wala ka nang magawa, talaga, Lord, bahala ka na. No? Kaya minsan ang prayer mo na lang, kinikilala mo na wala kang magagawa, maliban na lamang sa Kanya. Amen ba? Amen. Amen. Wala na yung tiwala dun sa sarili. Ang tiwala mo na ngayon, nalilipat na sa ating Diyos. Okay. Sabing ganon, God uses difficulties for our profit or benefit. Ginagamit ng Panginoon yung mga kahirapan para sa ating benepisyo. To develop our faith, para paunlarin ang ating pananampalataya into maturity, sa paglago, and to produce a better version inside us. At para lumikha, okay, ng mabuting tao sa ating kalooban, sa ating loob. So that in the end, we would have a pleasing testimony, okay, that we could also share to others. Pagkatapos kasi noon, nagkakaroon tayo ng mas mabisa na patutuo na pwede po nating ibahagi doon sa iba. That we could also share to others for them to have the taste of ano? Of a perfected lemonade. So, anong lesson natin dito? So, when life gives you a lemon, anong dapat gawin? Make a lemonade. Kapag binigyan tayo ng buhay ng limon o ng dayak, gumawa tayo ng limonada. Ayan ba? Amen. Sige po, magandang hapon sa ating lahat. Palakpakan po natin yung Panginoon.